Nagsimula ang kwento sa pag-uusap ni Saki Ayase tungkol sa kung paanong ang kanyang stepbrother ay isang estranghero na sa tingin niya ay ganap na normal dahil hindi pa sila nagsasama. May ibang tao na ganoon din ang iniisip at si Yuta Asamura habang naglalakad silang dalawa sa kalsada nang hindi pa magkakilala. Kinabukasan ibinunyag ni Taiki Asamura ang kanyang ama sa kanyang anak na nagpasya siyang mag-asawang muli na nakilala ang isang babaeng nagtatrabaho bilang bartender na makikilala natin ngayong gabi ngunit mayroon din siyang isang anak na babae at nagulat siya. Nang maglaon nagkita sila sa isang restaurant kasama ang mapapangasawa ni Taichi si Akiko Ayase at ang kanyang anak na babae si Saki Ayase na 17 taong gulang tulad ni Asamura kahit isang linggong mas bata. Pagkatapos nakipag-usap si Ayase kay Asamura tungkol sa pagiging maluwag sa kanyang kalooban na hindi siya nakakatakot na lalaki nang marinig na siya ay lubos na responsable kahit na binibiro niya na ang mga kriminal ay matatalino na nagpapatawa sa kanya. Ngunit nang maglaon nang nakita niya ngayon kung ano siya nararamdaman niya na marahil ay talagang naiintindihan siya nito na nagsasabi sa kanya na wala siyang inaasahan mula sa kanya kaya hindi rin siya dapat mula sa kanya. Ngunit talagang gumaan ang loob ni Asamura dito sa kanyang pagtataka at pagkaluwag din. Pagkatapos nito ikapito ng Hunyo at naglilinis si Taichi sa kanyang tahanan dahil lilipat na sina Akiko at Ayase ngayon at tinatanggap sila ni Taichi ng mas nakakalokong hitsura. Ipinakita ni Asamura kay Ayase ang kanyang silid na nagulat siya nang makita ang laki nito dahil nakatira siya sa isang apartment na may isang silid ngunit kung saan siya natutulog mag-isa habang nagtatrabaho ang kanyang ina sa gabi. Ngunit dahil masyadong magalang si Asamura kay Ayase ipinahayag niya na mas gusto niyang kumilos siya ng normal tulad ng kaibigan na pinahahalagahan ni Asamura na totoo siya sa kanya ay mabilis na nagulat sa kanya ngunit masaya siya na nakikita nilang maayos ang lahat. Pagkatapos tinutulungan niya itong dalhin ang kanyang mga bagahe at nalaman niyang nag-aaral talaga siya sa parehong paaralan nito ngunit gagawin niya ang kanyang makakaya upang magpanggap na hindi sila magkakilala. Sa kabila ng hindi iniisip ni Ayase sa una sa tingin niya ay ito talaga ang para sa pinakamahusay. Ngunit biglang tumawag si Asamura at napunta sa trabaho kung saan tinutokso siya ng kanyang katrabaho si Shiori Yomiuri isang babae sa kolehiyo kahit hindi gaanong mas matanda sa kanya na may pangamoy na babae kahit alam niyang dahil ito sa kanyang bagong kapatid na babae. Hindi niya alintana na tinutokso siya muli ngunit sinasabi ni Asamura na na-stress siya na hindi alam kung paano sila kumilos bilang magkapatid ngunit inirerekomenda ni Yomiuri na natural na kumilos. Nang maglaon umuwi si Asamura ngunit nahanap niya si Ayase sa sala kahit na hindi niya alam kung paano babatiin ang isang tao sa bahay ipinaliwanag na halos hindi niya nakita ang kanyang ina noong bata pa siya dahil sa huli niyang trabaho ngunit iyon ang kanilang normal na gawain ngunit masaya siya na nakikita ko siya ngayon. Pagkatapos magtanong naligo muna si Asamura kahit na sa bandang huli ay nakakagulat na narinig ni Ayase na inihahanda niya ang tubig para sa kanyang paliguan ngunit mukhang nag-aalala dahil sa kalaunan ay narinig niya ito at natulog. Nang maglaon pagkatapos maghirap na patayin ang mga ilaw nagsulat si Ayase sa kanyang diary. Noong ika-8 ng Hunyo pagkatapos magising nahanap ni Asamura si Ayase na nagpapasalamat sa kanya sa paghahanda ng paliguan ngunit hindi na niya kailangang gawin itong muli na sinasabing pag-aaksaya lang ng tubig habang siya ay umalis sa paaralan. Pagkatapos sa paaralan nakita siya ni Asamura mula sa itaas ngunit sinabihan siya ng kanyang kaibigan na si Maruto Komatsu na huwag makisali sa isang babaeng katulad niya. Tinawag siyang tumingin sa labas ng isang manggugulo at binabanggit ang mga tsismis na ibinebenta niya ang kanyang katawan para sa maraming tao na tinanggihan niya na sasabihin niya na hindi lang kasing sama ng sabi ng mga alingaw-ngaw habang si Asamura ay hindi pa ipinahayag sa sinuman na si Ayase ay ang kanyang kapatid na babae. Nang maglaon si Asamura ay nasa klase ng tennis ngunit nakita niya na si Ayase ay nasa klase din habang tinanong niya si Asamura kung bakit ito klase at ipinaliwanag niya na ito ay dahil walang mga laban sa koponan dito dahil hindi niya gusto ang depende sa sinuman o bisyo. Sinabi ni Ayase na ayaw din niyang makipaglaro sa mga team tulad ng karaniwang sinusubukang panatilihin ang kanyang distansya mula sa lahat na nagbibigay daan sa kanya na magkaroon ng mas maraming oras sa kanyang sarili. Nang maglaon umuwi si Asamura at tumakbo kay Akiko na papasok sa trabaho pagkatapos umalis sa dinner date. Pagkatapos dumating si Ayase sa bahay ngunit tinanong niya si Asamura kung alam niya ang isang trabaho na mahusay ang sweldo sa maikling oras dahil nangangailangan ng pera ngunit hindi gustong gumugol ng maraming oras sa ibang bagay. Ngunit dahil nalaman niyang komplikado ito sinabi niya na kailangan niyang magpatuloy sa pagbebenta noon na ikinagulat niya na nagtatanong kung ano ang sasabihin ng kanyang ina.
Ngunit sinabi niyang matutuwa siya rito na nagtatanong kung ang kanyang ama ay hindi rin masaya para sa kanya dahil ang ibig niyang sabihin ay isang regular na trabaho. Si Asamura ay labis na humihingi ng tawad ngunit si Ayase ay hindi nasaktan alam kung paano siya manamit na tinatawag niyang kanyang armed mode na itinuro ang kanyang ina na nagpahayag na siya ay nagtapos lamang ng high school kaya iniisip ng mga tao na ginagamit lamang niya ang kanyang hitsura para umunlad sa buhay at kung paano pinapagalitan ang mga babae sa pagiging makatarungan at matalino o maganda lang pag may kasama o nagsusumikap. Kaya't sinisikap niyang maging perpekto ang kanyang hitsura para maging unang hakbang bago magkaroon ng lakas na maging perpekto sa paaralan at sa trabaho din at kahit nakakapagod kung mapatunayan niyang mali sila ay sulit ito. Ngunit si Asamura ay nagtataka kung sino at naisip niya ang kanyang nakababatang sarili na kumakain ng instant na sopas kasama ang isang babae. Gaya nga ng sabi ni Ayase para malaya ang sarili sa pag-asa na maasahan at vice versa kailangan nilang maging malakas para makayanan ang buhay ng mag-isa. Ngunit naunawaan ni Asamura na ito ang dahilan kung bakit siya naghahanap ng trabaho. Ngunit habang si Ayase ay mukhang nag-aalala sa kanya sa pag-alam si Asamura ay talagang sumang-ayon na tulungan siyang makahanap ng trabaho tulad ng gusto niya sa kanyang pagtataka. Kahit na hindi tama si Ayase ay ginagawa niya ang lahat para sa kanya. Kaya't bilang kapalit ay pinapagawa niya ito ng sopas para sa kanya araw matagal na mula noong kumain siya ng hindi instant na sopas ngunit ayaw niyang hilingin kay Akiko na gawin siya sa trabaho na sinang-ayunan naman ni Ayase. Bagamat kinabukasan ika-9 ng Hunyo nagulat sina Teiichi at Asamura dahil nagluluto si Ayase ng almusal na naisip na ipagluluto din siya nito. Nang maglaon na sa trabaho si Asamura kung saan napansin ni Yomiuri na nagbabasa siya ng libro tungkol sa pagkakakitaan habang ipinaliwanag niya na gusto niyang mamuhay ng mag-isa pagkatapos ng high school dahil maaaring masikip ang pamumuhay ngayon kasama ang isang kapatid na kaedad niya. Ngunit sa bagay na ito sinabi sa kanya ni Yomiuri na kung hindi niya kayang mag-isa mainam na umasa sa ibang tao tulad ng kanyang pamilya. Nang maglaon sinabi ni Asamura kay Ayase ang tungkol dito kahit na una niyang sinabi na siya ay nag-uugat para sa kanya at kay Yomiuri sa kanyang pagkalito. Pero totoo ang sinabi ni Yomiuri pero gusto pa rin niyang maging self-reliant. Habang hinahanap si Asamura at ang kanyang ama bilang mga kahanga-hanga at mapagkakatiwala ang mga tao sinasabing ito ay maaaring mas madali kung sila ay mga kakilakilabot na tao sa halip na nagpabalik kay Asamura kahit na humingi siya ng tawad at umalis. Kinabukasan ika-10 ng Hunyo tumakbo si Asamura kay Ayase sa isang sanggang daan kahit na hindi niya ito napansin na naka-earphone pero biglang may truck na papunta sa kanya. Bagamat kalaunan ay nakita siya ni Asamura sa paaralan na abala ang pag-alala kung paano siya siniraan niya sa pagtawid sa kalsadang iyon. Pagkatapos ay nagsimulang umulan ngunit nakita si Ayase na walang payong. Kalaunan ay umuwi siyang basang-basa habang binibigay niya ang kanyang payong sa kanya. Si Asamura habang naliligo ay naisip si Ayase at ang kanyang labanan ngunit pagkatapos ay natagpuan siya sa sala kasama ang isang kaibigan. Noong ika-11 ng Hunyo naalala ni Asamura na nakilala niya si Mayanor Asaka na inimbitahan ni Ayase dahil gusto niyang makita ang kanyang bagong tahanan. Kahit na ipinaliwanag ni Ayase sinubukan niyang tumawag sa bahay para balon siya wala ang kanyang numero ng cellphone ngunit siya ay nasa shower habang siya ay humiling na makipagpalitan ng mga numero. Sa kasalukuyan ng buong pamilya ay sabay-sabay na nag-aalmusal at pagkatapos sinabi ni Asamura sa mga batang babae na maglalaba siya ngunit nag-alinlangan silang alam niya kung paano humawak ng mga damit ng babae. Kahit na pagkatapos pagpunta sa paaralan si Ayase ay humingi ng tawad dahil sa palagay niya ay may posibilidad na nakilala niya iniisip na maaari itong mag-crossdress na napatulala sa kanya na nagpapaliwanag na hindi iyon ang kaso. Bagamat masama ang pakiramdam niya dahil bukas ang isipan niya ngunit hindi niya ito naisip noong una kung saan sinasabi ni Asamura sa kanya kung minsan ay mabilis siyang nagsasalita ng hindi nag-iisip. Ngunit dahil naaabala pa rin si Ayase sinabi ni Asamura na napag-isipan na niya ito at personal niyang hindi iniisip na siya ang tipo na hindi makapagmuni-muni at matuto mula sa kanyang ginawa. Bagamat mukhang hindi nagre-react si Ayase nang bigla itong gumalaw muli na nagsasabi sa kanya na talagang naiintindihan niya ito ng husto. Pagkatapos pagkatapos ng klase biglang nakita ni Asamura ang damit na panloob ni Ayase sa kanyang silid at nasa likod niya ito at napansin niya. Kalaunan ay kinakausap niya ito tungkol dito ngunit nakita lang niya ito bilang isa pang uri ng reflexive na reaksyon hindi siya ang tipong hindi makapagmuni-muni at matuto mula sa kanyang ginawa ngunit nagsisimula ng mapanuksong pag-usapan kung paano nakakatukso ang kanyang damit na panloob.
Naisip na magnakaw sa kanila at sumagi sa isip niya na hindi niya maitatanggi ngunit hindi niya ito gagawin dahil ibang bagay iyon. Kahit na si Ayase ay humingi ng tawad at natulog. Noong ika-12 ng Hunyo biglang lumapit si Maya kay Asamura dahil nagsisil si Ayase ngayon. Ngunit ang pagte-text sa kanya kung may mali siya pagkaraan ng ilang oras ay tumugon lang ng hindi. Nang maglaon magkasama silang naghapunan kung saan humingi ng tawad si Asamura na hindi pa nakakahanap ng trabaho para sa kanya. Pero maya-maya nasa kwarto na niya ito biglang pumasok si Ayase at pinatay ang ilaw at tanging sa underwear lang niya humiga sa kama niya nagtatanong kung payag ba siyang bilhin ang katawan niya dahil nakikita na natin ang diary reel niya. Noong ika-7 ng Hunyo nakahinga siya nang maluwag nang makitang si Asamura ay hindi masamang tao at maalalahanin pa. Noong ika-8 ng Hunyo pagkatapos makipag-usap sa kanya sa paaralan nalaman niya na siya ay kapantay at inis na pinaniwalaan niya ang mga tsismis tungkol sa kanya ngunit hindi siya masisisi. Ngunit nagalit siya sa kanila at nakita niyang galit din siya iniisip na maaaring ito ang unang pagkakataon na may nakakaunawa sa kanyang damdamin ng walang kahirap-hirap. Noong ika-9 ng Hunyo nagsimula siyang magluto para sa kanya upang mabayaran ang kanyang pagtulong sa paghahanap sa kanya ng trabaho at pinag-isipan ang tamang paraan upang umasa sa mga tao. Noong ika-10 ng Hunyo napahiya siya dahil nalaman ni Asamura na hindi musika ang nakagambala sa kanya sa Sanggang Daan ngunit sa halip ay mga aralin sa Ingles hindi niya gustong makita niya kung gaano siya nagtatrabaho. Sa kasalukuyan sinabi sa kanya ni Asamura na siya ay kumikilos ng eksakto tulad ng uri ng babae na kinasusuklaman niya at sinisisi siya sa pagsisikap na sandata ang kanyang katawan ngayon. Pagkatapos natakpan siya ng sheet sinubukan ni Ayase na ipaliwanag ang nararamdaman niya dahil naiintindihan niya ito ngunit sinabi ni Asamura na hindi ito tungkol sa kanya ngunit tungkol sa kanya habang humihingi ng tawad si Ayase. Pagkatapos ay sinabi ni Ayase kung paano pagkatapos mabigo ang kumpanya ng kanyang ama siya ay naging hindi nagtitiwala at dahil ang kanyang ina ay kailangang magtrabaho ng higit pa palagi niya itong pinapahiya sa pagtatrabaho sa gabi na sinasabing hindi ito okay na inilabas niya ang kanyang galit sa kanya na sinang-ayunan ni Asamura. Naaalala kung paano niloko ng kanyang ina ang kanyang ama kaya naging paranoid sa mga babae saglit at ginawa rin niya gaya ng itinuturo ni Ayase na pareho sila ng mga sirang bahagi. Iyon ay sinabi ni Asamura na kahit na sa mga bahaging iyon pakiramdam niya ay magkakasundo sila bilang magkapatid at wala siyang pakialam kung sisimulan niya itong tawaging kuya habang tumatawa si Ayase at nagpapasalamat sa kanya na sinabihan siyang gumawa ng gawaing ito ng magkasama. Sa tala-arawan ngayong araw isinulat ni Ayase kung paano siya at si Asamura na kumain ng hapunan ng magkasama. Naaalala kung paano siya maalalahanin kaya't hindi niya ito matawag na kuya na parang ginawa niya magsisimula siyang umasa sa kanya para sa lahat. Pinayagan niya ito ngunit sa tuwing tinatawag niya ang kanyang pangalan ay may nararamdaman siya na hindi maipaliwanag na damdamin sa kanyang dibdib na hindi niya kailanman naramdaman na nagsimulang magkaroon ng damdamin para sa kanya. Noong ika-16 ng Hulyo muling naisip ni Asamura kung paanong ang kanyang step-sister ay isang estranghero na pinilit na makipag-ugnayan sa isa't isa. Salamat sa kanilang mga magulang ngunit iyon pagkatapos ng isang buwang pagsasama-sama mula noong ikasal ang kanilang mga magulang. Napagtanto niya na si Ayase ay higit pa doon isang estranghero na kasama niya sa bahay ngunit hindi pa rin alam kung ano ang relasyon nila. Ngunit pagdating sa bahay biglang naging malapit sa kanya si Ayase dahil hinihiling niya sa kanya na turuan siya ng modernong literatura dahil nabigo sa kanyang pagsusulit. Hindi maintindihan kung ano ang nararamdaman ng mga karakter at kailangang kumuha ng mga aralin sa make-up sa panahon ng bakasyon sa tag-araw kung siya ay nabigo sa kanyang muling pagsusulit. Kaya't tinulungan niya ito at nakitang ang kanyang nabigong pagsusulit ay may kwento ng isang taong nahulog sa iba nang hindi ito ibinunyag ngunit hindi niya naiintindihan kung ano ang iniisip ng mga pangunahing tauhan at kung ano ang kanilang mga motibo mas nauunawaan na ang isa ay nahulog sa isa pa. Lihim na ipinaliwanag ng pangunahing tauhan at nagpakita ng selo sa ibang lalaki. Bagamat sa tingin ni Ayase ay magiging malinis siya ipinaliwanag niya na baka masyadong mahirap sa psikolohikal na maging direkta sa kanyang crush. Kahit na si Ayase ay hindi nakakakuha ng mga taong nagtatago ng kanilang mga damdamin kaya sinubukan ni Asamura na madamay siya at sinusubukang ipaalala sa kanya ang unang pagkakataon na siya ay umibig. Ngunit wala siyang karanasan sa pag-ibig at sa pagtatanong sa kanya ay ipinahayag niya na hindi rin siya nakaranas na umibig. Kaya sa halip ng makitang magaling siya sa kasaysayan na isang pagsasaulo lamang ay sinasabi na tretuhin ito sa pamamagitan ng pag-uugnay dito. Kaya nagsasanay sila sa ganitong paraan at talagang nakuha na niya ito ngayon.
Kinabukasan ika-17 ng Hulyo sa paaralan palihim na nilapitan ni Maya si Asamura na nag-abala sa kanya sa pagiging isang kuya ngunit ipinahayag niya na mabilis niyang matatapos ang kanyang mga pagsusulit dahil siya ay talagang isang henyo. Ngunit nang marinig ito si Asamura ay humingi ng payo para makapag-aral si Ayase mas mahusay habang sinasabi sa kanya ni Maya na nakikinig siya ng background music kapag nagtatrabaho. Pagkatapos ng trabaho lalabas na siya nang biglang nagsimulang kumilos si Yomiuri na parang tapos na siya ngunit dahil binabaliwala lang siya ni Asamura sinisisi niya itong hindi siya pinapansin dahil sa kanyang kapatid na babae. Ngunit ito ang dahilan kung bakit siya humingi ng payo sa kanya sa halip na nagpapaliwanag sa sitwasyon ni Ayase at nagnanais ng tamang timpla ng musika na maaari niyang pakinggan. Ipinahiram sa kanya ni Yomiuri ang kanyang earbuds para makinig sa isang kanta na pinapakinggan niya sa trabaho. Isa sa isang napaka-relaxing lofi type beat na pinakikinggan ni Ayase sa ibang pagkakataon at talagang napakahusay. Tulad ng binanggit ni Asamura ipinakilala ito ni Yomiuri sa kanya kahit na napansin ni Asamura na biglang umiwas si Ayase ngunit sinabi niyang naligaw lang siya sa musika. Bagamat noon sinabi ni Asamura na pakiramdam niya ay sobra siyang kumukuha kay Ayase kaya umaasa siyang maibabalik nito ng kaunti ang pabor nang pumunta si Ayase sa kanyang silid at nakangiti magpaalam sa isa't isa. Noong ika-18 ng Hulyo nag-aalmusal si Asamura kasama ang kanyang mga magulang ngunit nalaman niyang si Ayase ay hindi pangkaraniwang nakahiga pa rin tila na puyat sa pag-aaral. Pagkatapos ngayon ay nasa trabaho na tinulungan ni Asamura si Yomiuri na mag-imbak ng mga libro isang libro na talagang gusto niya na ginawang pelikula tungkol sa isang batang lalaki na nakilala ang isang batang babae na may violin na hinahabol ng mga lalaki mula sa kanyang nakaraan. Tinanong ni Yomiuri kung gusto niya itong panoorin pagkatapos ng trabaho kasama niya na tinanggap ni Asamura. Nang maglaon ng mensahe ni Asamura sa kanyang mga magulang tungkol dito upang hindi sila mag-alala ngunit binanggit ni Yomiuri na sasabihin din niya ang kanyang kapatid na babae sa kadahilanang iyon ngunit nag-aalinlangan si Asamura na mag-aalala ito sa kanya. Ngayon sa teatro pinapanood nila ang pelikula kung saan ang isang batang lalaki na may mga tainga ng lobo pagkatapos ng mahinang pagtakas na may dalang ninakaw na pagkain ay nakilala ang isang batang babae sa ilalim ng kabilugan ng buwan na kalaunan ay ipinagkatiwala sa kanya na alagaan ang kanyang biolin habang hinahabol siya ng mga lalaki at 6 na buwan na lang ang natitira para mabuhay siya. Bilang pagkatapos ang mga lalaki ay natagpuan siya at sila ay tumakas mula sa kanila. Ngunit pagkatapos ang batang lalaki ay nabalisa habang ang babae ay nakahiga sa kama na sinasabing ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Ngunit ang bata ay nag-udyok sa kanya na magpatuloy na magkasama sinabing may oras pa kung aalis sila ngayon habang nakikita ni Asamura si Yomiuri na nanunood. Pagkatapos ng pelikula pinabalik ni Asamura si Yomiuri na kalaunan ay inanyayahan niya itong uminom sa isang matalinong vending machine nang biglang itinuro ni Yomiuri kung gaano kabait si Asamura sa kanya at may isang bagay na gusto niyang sabihin sa kanya na mayroon lamang siyang 6 na buwan na lamang para mabuhay. Kahit na hinatak siya ni Asamura sinasabing may oras pa kung aalis tayo ngayon. Ngunit biglang may naramdaman si Yomiuri dahil dito at sinubukang sabihin kay Asamura ang isang bagay nang biglang humarang sa kanya ang vending machine habang binanggit lang ni Yomiuri kung paano ang lugar na ito ay mukhang isang eksena mula sa pelikula. Pagkatapos ibinaba niya siya sa bahay bagaman nasa ibang pagkakataon siya sa kanyang kotse iniisip habang napapanood namin muli ang pelikula kung saan ang lalaki at isang babae ay tumugtog ng kanilang mga instrumento ng magkasama. Kinabukasan ika-19 ng Hulyo nalaman ni Ayase na nilagyan siya ni Asamura ng kumot kagabi habang pinag-uusapan nila na nanood siya ng sine kagabi at tinanong ni Ayase kung nakikipag-date siya kay Yomiuri na nabulunan si Asamura sa kanyang inumin na nagpapaliwanag na katrabaho lang niya ito. Nang maglaon sa trabaho tinulungan ni Asamura si Yomiuri nang biglang napansin niya ang isang batang babae na nangangailangan ng tulong ngunit napansin ni Asamura na si Ayase ito at nasa sabik si Yomiuri na makita siya sa unang pagkakataon at ipinakilala ang sarili sa kanya gaya ng sinabi ni Ayase na hinahanap niya ang isang gabay sa pag-aaral at ang nobelang bersyon ng pelikulang kanyang napanood kahapon. Kahit na sinubukan niyang imbitahan siya sa mga pelikula pinigilan siya ni Asamura dahil kailangan niyang mag-aral at nakita ni Ayase na pabirong nagtatalo sila. Pagkatapos habang tinutulungan ni Asamura napansin ni Ayase ang isang ad na gusto ng tulong ngunit pagkatapos ay binaliwala ito. Pagkatapos pagkaalis niya tuwang-tuwang ikinwento ni Yomiuri kung gaano ka-cute si Ayase na sinasabing maaaring siya ang tunay na pakikitungo ngunit hindi alam ni Asamura ang tungkol doon dahil siya pa rin ang kanyang nakababatang kapatid na babae kung tutuusin.
Pagkatapos ng klase uuwi na si Asamura ngunit nakasalubong niya si Maya at Vias at dahil sa pagpipilit ni Maya na uwi silang lahat ng magkasama kung saan humingi ng tawad si Vias nang humingi siya ng tulong sa pag-aaral. Pagkatapos ngayon ay nakauwi na kahit na mukhang okay na si Asamura ay talagang naiwan na pagod. Bagamat nang maglaon habang nag-aaral sina Ayase at Maya nagpasya si Asamura na maghanda ng hapunan ng mag-isa para makapag-focus si Ayase kahit na wala siyang ideya kung ano ang gagawin sa kusina. Ngunit nakita ito ni Maya at sa paghawak ni Ayase sa sarili nagpasya siyang tulungan siya habang tinuturuan siya kung paano maghiwa ng mga gulay at humawak ng ginulong baboy at pagkaraan ng ilang sandali halos handa na ang pagkain. Ngunit habang nagtatrabaho si Vias na naka-earphone sinimula ni Maya na tanungin si Asamura kung wala talagang namamagitan sa kanya at kay Ayase dahil sila ay mga estranghero at hindi magkadugo dahil pakiramdam niya ay bahagyang nagbago si Ayase nang napansin niyang gumagamit siya ng mas maraming pabango kaysa dati. Feeling kasi nababatid na niya ngayon ang isang espesyal na tao. Ngunit hindi gaanong pinapansin ni Asamura natural kung iniisip niya ito nang bigla silang nagsimulang mamuhay ng magkasama. Magkaganoon pa man ay kumbinsido pa rin si Maya na may namamagitan sa mga ito. Pagkatapos pagkaalis ni Maya naghapunan sina Asamura at Ayase at pinag-uusapan ang tungkol sa kanyang pagsusulit bukas dahil kumpiyansa siyang magagawa niya ito ng maayos. Salamat sa tulong nito at sinabi ni Asamura na nakaugat siya sa kanya habang nakangiti ito. Ngunit kinabukasan ika-21 ng Hulyo napansin ni Maroo si Asamura na tila wala sa sarili at nang maglaon sa trabaho siya ay hindi pangkaraniwang clumsy na nag-aalalang napansin ni Yomiuri at nang maglaon sa bahay biglang bumuhos ang ulan sa labas. Habang nakikinig ito ay isang kakilakilabot na bagyo at sinimulan niyang isipin si Ayase at sinubukan siyang i-text dahil ayos lang siya ngunit sa huli ay binura ang bawat mensahe na nagtatapos sa pagtatanong kung nasaan siya ngayon ngunit hindi siya sumasagot. Ngunit bigla niyang naalala na ang pagsusulit niya ay ngayon at nagmadaling lumabas para hanapin siya ngunit nabangga niya ito sa elevator. Ipaliwanag niya na nag-aalala siyang bumagsak siya sa pagsusulit at umiiyak sa isang lugar at ipinakita niya na hindi eksaktong nakuha ang pinakamahusay na resulta isang 94 out of 100 dahil gusto niya na makakuha ng 96 at hindi niya nagawang talunin ito. Dahil gumaan ang loob ni Asamura na siya ay nakapasa ngunit nagpunta rin siya sa mga pamilihan upang ipakita ang kanyang pasasalamat sa kanya dahil nakatulong siya ng malaki kahit na sinasabi ni Asamura na wala lang iyon. Giit ni Ayase ngunit iniisip niya kung pakiramdam niya ay maaari lamang siyang sumando sa isang mas matanda kaysa sa kanya na ikinagulat ni Asamura. Habang pinag-uusapan niya si Yomiuri alam niyang malaki ang tiwala nito sa kanya ngunit sinasabi sa kanya na maaari din siyang umasa sa kanya dahil tinatanggap niya ang kanyang nakababatang kapatid na babae upang tretuhin ang kanyang kuya. Ngayon kahit na tinanong ni Asamura kung bakit hindi siya sagutin ang kanyang mensahe habang ipinapaliwanag niya ang kanyang baterya ay namatay sa kanya. Kinabukasan ika-22 ng Hulyo ay ang huling araw ng paaralan at nagsimula ang bakasyon ng tag-init at kalaunan ay nagtatrabaho si Asamura ngunit bigla niyang napansin si Ayase doon papasok sa silid ng kawani habang sinasabi sa kanya ng kanyang amo na narito siya para sa isang job interview. Nakikita namin ang pangalawang diary reel ni Ayase noong ika-16 ng Hulyo isinulat niya kung paano siya palaging masama sa mga tanong sa panitikan hindi nakakahanap ng kahulugan sa kung paano na-stress ang mga tao sa hindi pagkakaunawaan sa isa't isang ngunit si Asamura ay talagang mahusay sa pagpapaliwanag ng mga bagay at salamat sa kanya nagkaroon siya at sana makapasa ulit. Noong ika-17 ng Hulyo isinulat niya ang tungkol sa musikang inirerekomenda ni Asamura na gustong pasalamatan siya sa ginawa niyang paraan upang tulungan siya. Ngunit kalaunan ay isinulat niya na hindi siya makatulog dahil napuno ng nakakainis na kaisipan ang kanyang ulo dahil nakuha ni Asamura ang musikang iyon mula kay Yomiuri at sa kabila ng pag-iisip na hindi ito mahalaga nagtatanong kung bakit niya isinusulat ang tungkol dito. Noong ika-18 ng Hulyo nang makitang wala sa bahay si Asamura nalaman niya mula sa kanyang mga magulang na siya ay may kasamang isang babae mula sa trabaho at pagkatapos niyang umuwi ng gabi isinulat niya kung paanong hindi niya ito sinabi sa kanya ngunit alam niyang kakailanganin niyang gawin ito. Ngunit kung siya ay kasama ni Yomiuri pagkatapos ay kinamumuhian niya ito ngunit natagpuan na mali ito kahit na walang alam tungkol sa kanya ay nakaramdam ng pagkamuhi sa sarili at pagkabalisa at nagpasya siyang maghintay at salubungin si Asamura sa bahay. Ngunit nakatulog sa sala ngunit nagising na may kumot sa kanya at nang maisip niya kung ito ay mula kay Asamura medyo nabawasan ang kanyang pagkabalisa.
Noong ika-19 ng Hulyo isinulat niya ang tungkol sa pagkakakilala niya kay Yomiuri sa wakas na natagpuan siyang maganda at kaibig-ibig sa pag-aakalang naging mabuting mag-asawa siya ni Asamura ngunit naalala niya ang nais na tulong na ad sa aklatan at sa kabila ng hindi ito isang mataas na sweldo. Maikling oras na trabaho at naisip na maaaring sulit itong gawing mabagal muna ang mga bagay bagamat natatakot na ito ay gumapang kay Asamura. Noong ika-20 ng Hulyo isinulat niya ang tungkol sa pagiging handa para sa pagsubok nagpapasalamat kay Maya at Asamura. Noong ika-21 ng Hulyo isinulat niya ang tungkol sa pagpasa sa kanyang pagsusulit at ngayon ay nagagawa niyang gugulin ang kanyang bakasyon ayon sa gusto niya. Ngunit nang maglaon nasa library siya at habang tinitingnan niya ang help wanted at nakita siya ng isang manggagawa at inalok siya ng isang panayam na tinanggap niya ngunit natakot kung ano ang magiging reaksyon ni Asamura. Pagkatapos ay bumangga sa kanya sa elevator at hindi niya maipaliwanag kung bakit siya nahuli na nagsisinungaling na ang kanyang baterya ay namatay din ngunit para makabawi sa pagtatago ng panayam mula sa kanya nagdala siya ng mga pamilihan upang ipaghain siya ng masarap na pagkain. Sabi niya patatawarin niya ito ngunit natatakot siya dahil pakiramdam niya alam na niya ngayon kung paano siya magsisimula dahil ang pakiramdam tungkol kay Asamura na may isang salita lamang na makapaglalarawan dito. Bagamat nagpasya siyang sabihin kay Asamura ang tungkol sa panayam at sa kabila ng takot dito sa palagay niya ay magiging kaginghawahan ito at sinabing sa wakas ay makakawala na siya sa pagkabalisa na ito pagkatapos ay malalaman niya kung ano ang relasyon ni Asamura at Yomiuri. Bagamat galit ito sa sarili dahil pinahintulutan niya si Asamura na kontrolin ang kanyang mga kilos ngunit alam niyang ito lang ang kanyang ginagawa. Ngunit dahil walang ibang magbabasa nito nagtataka kung bilang isang babala sa kanyang sarili dapat bang isulat ang salitang iyon. Tinatanong ang sarili na ilarawan ang kanyang hindi kasiya siyang pakiramdam sa isang salita at ngayon isang buwan na ang nakalipas mula noon. Dahil parehong nagtatrabaho ngayon sina Asamura at Ayase nag-aalala si Teicho na wala pa silang ginagawang masaya sa kanilang summer vacation dahil papasok na sila sa 3rd year at magpo-focus na lang sila sa mga pagsusulit mula noon. Bagamat sila ay nasa trabaho kasama ni Ayase sila ngayon Asamura at Yomiuri bilang mga katrabaho. Bagamat napansin nila ang pagkakaroon ng mga isyu ni Ayase kaya pinuntahan siya ni Asamura at tinulungan siyang makahanap ng isang libro na nakatago sa ilalim ng iba na ikinagulat ni Ayase dahil mabilis itong nahanap kahit na sinabi ni Asamura na karanasan lang ito at mas mabilis pa sana itong mahanap ni Yomiuri. Kinabukasan nakita ni Asamura na nasira ang kanilang aircon kaya umalis si Ayase at nalaman mula kay Akiko na hindi niya mahawakan ng maayos ang init na aalala ang kanyang pagtatampo na hinihiling na pumunta sa pool noong bata pa. Kalaunan si Asamura ay nakatanggap ng tawag at pagkatapos ay nakipagkita kay Maro na nagsabing narinig niya na sila ni Ayase ay pupunta sa pool kasama si Maya ngunit si Asamura ay hindi nakarinig ng anuman tungkol dito dahil naisip ni Maro na iimbitahan siya mamaya. Sa gabi pa uwi mula sa trabaho kasama si Ayase sinabi niya ito sa kanya ngunit nang tanungin siya kung gusto niyang pumunta naramdaman ni Asamura na wala siya sa lugar. Si Ayase ay nagsimulang umalis ng mag-isa na sinasabi sa kanya na huwag pilitin ang sarili at hindi rin siya pupunta. Pagkatapos ay makikita natin ang ihayag ni Ayase kay Asamura na siya ay magtatrabaho sa kanya. Ngunit tinanong ni Asamura kung bakit hindi niya sinabi sa kanya kaya sinabi ni Ayase na nakakahiya kung hindi niya ito nakuha. Sa kasalukuyan inilarawan ni Ayase ang kanyang hindi kasiya siyang pakiramdam sa isang salitang selos. Sa pamamagitan ng pagdinig ng sigaw ng isang bata naalala niya ang kanyang nakababatang sarili na humingi ng ice cream sa kanyang ina na nagpakalma sa kanya sa pamamagitan ng pangako sa kanyang ngunit sa susunod na linggo ay gustong pumunta sa pool. Sa kasalukuyan na ayos na ngayon ang aircon sa bahay ni Asamura bilang kasiyahan ni Akiko para kay Ayase. Ngunit tinanong ni Asamura si Akiko tungkol sa kung ayaw ni Ayase sa mga taong nagpaplano nang wala siya at pagkatapos ay isama siya pagkatapos ay pinag-uusapan kung paano palaging tila pinipilit ni Ayase ang sarili sa pag-iisip kung magpapahinga ba siya na ginagawa ang figure ni Kiko na gusto niyang magkaroon ng kasiyahan si Ayase. Pero iniisip niya kung ganoon ba siya dahil sa madalas na hindi niya kasama noong bata pa siya. Mukhang sinusubukan niyang lumaki ng mabilis ngayon ngunit humingi ng pabor kay Asamura para makasigurado na may pahinga si Ayase paminsan-minsan. Kaya mamaya sinabi muli ni Asamura kay Ayase ang tungkol sa pool. Kahit na sinabi niyang hindi siya pupunta gusto niyang pumunta at humihingi ng contact info ni Maya. Pero tumanggi siya masama raw ang ugali na gawin ito nang walang pahintulot ni Maya kaya tatanungin muna siya nito at isinara ang pinto sa kanya.
Pagkatapos nag-aaral na ngayon si Asamura ng cram school nang biglang may isang batang babae na nag-abot sa kanya ng isang bagay na nalaglag niya at pagkaalis niya para magtrabaho ay nabangga niya si Yorimori kaya sabay silang naglakad. Ngunit bigla silang bumangga kay Ayase na mukhang nagulat sa ngumiti. Pagkaraan nasa trabaho na silang lahat ngunit nang umalis ay nag-text si Ayase kay Asamura na umuwing mag-isa habang siya ay mamili kaya ginawa niya iyon ngunit habang iniisip siya. Ngayon sa bahay biglang dumating din si Ayase. Bagamat nagtanong muli si Asamura tungkol sa impormasyon sa pakikipag-ugnayan ni Maya na nagsasabing malamang na naghihintay siya sa kanyang sagot kaya nag-atubili si Ayase na ibigay ito sa kanya. Ngunit biglang sinabi ni Asamura na wala siyang pakialam sa impormasyon ni Maya o tungkol sa pagpunta niya na ipinahayag na gusto niya itong pumunta at magsaya gaya ng sinabi sa kanya ni Akiko tungkol sa pagmamahal niya sa pool noong bata pa siya. Ngunit si Ayase ay nangangamba dahil sa kabila ng kanyang pagpupumilit sinasabing siya ay nag-aaral at nagbubulalas na hindi siya mapakali. Ngunit sinabi sa kanya ni Asamura na ito ang dahilan kung bakit siya nag-aalala tungkol sa kanya dahil babagsak siya kung patuloy niyang ipagpipilitan ang kanyang sarili ng ganito kaya kailangan niyang maglaan ng oras upang magpahinga sa kabila ng pagnanais na mabilis na maging independent. Pero nagpasya na lang si Ayase na ibigay sa kanya ang info ni Maya at mag-aaral daw siya. Pero nakayuko lang siya sa upuan niya na may audio tape at hindi siya makatulog. Kinabukasan nalaman ni Asamura na halos hindi siya nakatulog kahit na nakonsensya siya sa hindi paggawa ng almusal at nagpas siyang magluto para sa kanya. Ngunit biglang hiniling ni Asamura sa kanya na makinig sa kanya at huwag lumayo na nagpapaalala noong sinabi niya sa kanya na madali nilang maayos ang mga bagay-bagay kapag siya ay unang lumipat kaya nakikita ang kanyang makinis na pinagkaitan mas gugustuhin niyang magpahinga na lang siya sa kabila ng kanyang pagpupumilit na tinanggap na ni Ayase. Kaya si Asamura ang naghanda ng almusal ngayon habang ginagaya ni Ayase ang paraan ng pagkain ni Asamura sa kanya at nagustuhan ito at sabay silang kumain. Nang biglang sinabi ni Ayase na pupunta sila sa pool at mamaya naglalakad ng magkasama humingi ng tawad si Ayase sa pagiging masama kahapon pagkatapos niyang magtrabaho kasama si Yomiuri nais na maging bukas sa kanya at gusto rin siyang lumabas. Sabihin sa kanya kung lalabas siya kasama si Yomiuri na ikinagulat ni Asamura at sinasabing hindi sila ay pagkatapos sinabi sa kanya ni Ayase na magiging masaya ang pool. Ngunit pagkatapos ay makikita natin ilang taon na ang nakalilipas nang ang isang batang Asamura ay pumunta sa dalampasigan kasama ang kanyang ama isang recording mula sa isang audio tape na narinig ni Ayase kagabi na narinig na ang kanyang ina ay hindi sumama sa kanyang ngunit sa susunod na pumunta sa pool. Iniisip ni Ayase kung paano palaging ginagawa ni Asamura ang lahat ng kanyang makakaya upang maunawaan siya sa kabila ng kanyang pagkatao at kung paano niya kinikilala ang lahat ng kanyang pagsusumikap. Kung paano siya naiintindihan nito kaya gusto niyang makilala siya ng mas mabuti at nais niyang maunawaan din siya na sinasabing siya ay naaakit sa kanya at naaalala ang oras na siya ang nakatulong sa kanya na makahanap ng isang libro nang hindi nagtagal. Ngunit nang banggitin niya si Yomiuri hindi niya ito nagustuhan ngunit ikinadismaya siya nito. Naalala ni Ayase nang harapin siya ni Asamura tungkol sa pagpunta sa pool nagsisisi sa ginawa niya noon na nasa limitasyon niya na parang bata. Naalala ni Ayase ang isang araw na kakilakilabot ng makasalubong niya sina Asamura at Yomiuri, ngunit nakita niyang maganda ang kanyang buhok at inisip niya kung gusto ni Asamura ang mga batang babae na may mahabang buhok. Ngunit hindi bababa sa mahaba din ang kanyang buhok ngunit pagkatapos ay nagtaka kung ano siya. Iniisip at kapag naghahaponan ay dinala niya ang pool topic muli gusto siyang pumuntang magsaya kahit na sinasabi niyang kailangan niyang gugulin ang kanyang oras sa pag-aaral hindi niya kayang maglaro. Ngunit nakita niya ang kanyang dismayadong hitsura na nagpapaalala sa kanya ng kanyang ina noong gusto niyang dalhin siya sa beach ngunit isinasaalang-alang ang kanilang mahinang sitwasyon sa pananalapi tumanggi si Ayase. Bilang iniisip niya ang mental na imahe ng tape ni Asamura sa beach kasama ang kanyang ama iniisip ang sarili na nakikipaglaro sa kanya at nakaramdam siya ng init at gumon at nahulaan na maaari siyang pumunta sa pool. Pagkatapos ngayon kasama ang kanyang mga kaklase sa pool park sa isang bus naalala niya ang oras na dinala siya ng kanyang ina sa isang zoo nang bumili siya ng kanyang hippo plushes na mayroon pa rin siya hanggang ngayon at namangha siya sa simpleng kidlat mula sa mga bintana na ngayon ay muli niyang nakikita at sinusubukang hawakan. Naririnig natin ngayon si Ayase ang tala-arawan ngayon na pinag-uusapan siya sa pool park na aalala kung paano siya hindi talaga magaling makipagkaibigan ngunit ang araw na ito ay hindi masyadong masama na iniuugnay ito kay Asamura dahil mas mahusay siya sa mga tao at sinasabi ng kanyang isip.
Kapag may ayaw siya, isa sa mga dahilan niya ay naaakit sa kanya at pagkatapos gumugol sila ng oras sa lahat nagsasaya ng magkasama. Habang naaalala ni Ayase na palaging sinisikap ni Asamura na siguraduhin na ang lahat ay masaya sa paghahanap nito, ay talagang cool na tila siya lang ang nakakapansin nito at ginagawa siyang pakiramdam ng uri ng pagmamalaki at medyo natatakot. Sa tabi ng pool, kahit na hindi masyadong inisip ni Asamura, pinuri niya ito, sa tingin niya ay talagang cool, at nang magpasya si Ayase na lumangoy, pabigla niya itong nakita sa ibang paraan at pagkatapos ay naisip ang mga oras. Iginugol niya ang oras, sinasabing may gusto siya sa kanya at ngayon ay pabalik na, at sa tingin niya kung paanong hindi siya naging mahusay sa mga babae noon, siguro dahil sa nangyari sa mama niya kaya naman hindi pa siya nai-inlove dati. Ngayon nagtataka siya bakit ganito ang nararamdaman niya ngayon kasama niya sa lahat ng mga tao na kinikilala na siya ang kanyang maliit na kapatid na babae. Sa bahay, habang nagpapasalamat siya sa kanya dahil nagsaya siya, ngunit nang subukan ni Asamura na sabihin sa kanya ang isang bagay, biglang tumunog ang mga paputok at naiwan silang nakatitig sa kanila habang sinasabi ni Ayase kay Asamura na hinahangaan niya kung gaano siya kapani-pani walang maalalahanin. Habang napagtanto niya, ito ay ang kanyang pagkakataon na sabihin sa kanya habang nag-iisip sa kung paano siya nagniningning ng husto sa kanyang buhay at mukhang napaka-cool sa kanya, kaya naman sinabi nito sa kanya na sa tingin niya ay magaling siyang kuya dahil palagi siyang inaalagaan at maaasahan siya tulad ng isang tunay na kapatid, at si Asamura ay naiwang nag-iisip kung paano iyon naging malapit na tawag na di na bumalik sa kanyang katinoan. Matapos ang hindi inaasahang tawag ni Ayase sa kanya at napagtanto na ang lahat ng kanyang mga papuri ay para sa kanyang kapatid. Habang sinusubukan niyang gawin ang isang bagay na bumagsak sa lahat ng ito at umaasa si Ayase na hindi niya napansin ang kanyang mga kamay na nanginginig para patuloy na ipaalala sa kanyang sarili na magkapatid sila. Ngunit nagtataka na kung si Asamura ay nagustuhan at nagtapat sa kanya kung magagawa niyang tanggihan ang mga damdaming iyon, pakiramdam na kung siya ay gumawa ng isang hakbang pasulong siya ay ganap na babagsak sa susunod na araw na makita ang kanyang ina na masaya, iniisip ni Ayase. Paanong ayaw niyang sirain ang kaligayahan ng kanyang mga magulang o maging sanhi ng gulo para kay Asamura, kaya naman ikukulong niya ang kanyang nararamdaman habang itinatapon niya ang susi ng drawer ng kanyang talaarawan sa isang ilog, nagdarasal na walang makakaalam kung ano ang nararamdaman niya. Samantala, nagpapasalamat si Akiko kay Asamura sa pagdadala kay Ayase sa pool na labis na ikinatutuwa niya. Ikinagulat ni Asamura at biglang si Ayase ay bumalik sa bahay, ngunit si Asamura ay naiwang labis na nagulat at kinakabahan nang makita siyang may mas maikling buhok. Habang nakikita natin iyon, hindi natapos ang paghagis ni Ayase ng susi dahil naaalala niya ang muling pagbabasa ng kanyang mga entry sa talaarawan. Nakita ang kanyang mga iniisip tungkol sa paglaki ng higit na pagkaakit kay Asamura dito, ngunit ang kanyang mga entry para sa linggong ito ay mananatili lamang sa kanyang isip kaya walang nagbabasa nito. Nagpa siya na huwag isulat kung paano siya tunay nararamdaman muli, at sa kanyang isip ay itinapon ang kanyang susi sa karagatan na sinasabing siya lamang ang nakababatang kapatid na babae ni Asamura, at dahil doon hindi na niya kailangan ng talaarawan. Sa paaralan, nang matapos ang isang pulong sa silid-aralan ni Ayase, ang isa sa kanyang mga kaklase, si Kisyok Shinjo, ay nagmungkahi na silang lahat ay magkaraoke kahit na si Ayase ay hindi maaaring maging abala at may umalma kay Shinjo tungkol dito. Pagkatapos naisip muli ni Ayase kung paanong ang kanyang stepbrother ay hindi hihigit sa isang estranghero o hindi bababa sa iyon ang iniisip niya noon. Pagkatapos naabutan niya ang kanyang ina sa bahay na nagkwento tungkol sa nalalapit na pagpupulong ng mga magulang at guro, ngunit ang pakikipag-usap kay Ayase ay nalaman niyang walang sinuman sa paaralan ang nakakaalam na sila ni Asamura ay magkapatid. Sinubukan ni Akiko na magpaliwanag dahil abala si Teki ngayon at siya para hindi makaligtaan sa trabaho, iniisip niya na dumalo sa parehong mga pagpupulong sa parehong araw, ngunit natatakot ang lahat na malaman na magkapatid sila sa ganitong paraan, pero hindi lang iyon ang dahilan. Samantala, umuwi si Asamura habang sinabi sa kanya ni Akiko na dadalo siya sa kanilang mga pagpupulong kahit na sinabi nilang i-schedule nila ang kanilang mga araw para sa iba't ibang araw na ikinagulat nila. Ipinaliwanag ito upang walang makaalam na sila ay magkapatid, ngunit bilang nag-aalala si Asamura bilang masyado siyang abala sa trabaho, at sinabi ni Akiko na ito ay okay lang. Sa kanyang pag-alis, kahit na si Ayase ay umalis upang magtrabaho, ngunit tila nalulungkot nang maalala niya ang ibang dahilan ni Akiko, ang kanyang pakiramdam na hindi pa siya tanggap ni Asamura bilang kanyang ina na ikinalulungkot niya.
Pagkaraan pag-uwi nalaman niyang si Asamura ay talagang pinaghahandaan ng hapunan at pinag-uusapan nila ang tungkol sa pagpupulong ng magulang guro at kung paanong sikreto ang pagiging magkapatid nila gaya ng sinabi ni Asamura sa kanya na wala siyang problema kung alam ng iba at si Ayase ay ganun din. Kaya't dahil ayaw nilang pahirapan ang kanilang mga magulang nagpasya silang huwag nang ilihim at i-schedule ang kanilang mga pagpupulong sa parehong araw. Pagkatapos habang sinasabi ni Asamura na siya na ang maghuhugas nagpasya siyang tulungan siya habang iniisip ni Asamura kung paano sila gustong magkasundo ng kanilang mga magulang kaya naman tinatakpan nito ang kanyang nararamdaman ngunit iniisip iyon ni Ayase at ang pag-aalala tungkol sa kung gaano kahirap magtrabaho ang kanyang ina ay talagang nagpapasaya sa kanya. Pagkatapos sinabi ni Asamura sa kanyang ama ang kanilang desisyon at isiniwalat din ni Tekchi na sinabi sa kanya ni Akiko na gusto niya silang maging tulad ng isang tunay na pamilya kaya napakasaya niyang malaman na tinanggap siya ni Asamura ngayon dahil pagkatapos ipinakita ni Ayase kay Asamura masaya siya. Sinabi niya sa kanyang ina at ito ay talagang nagpasaya sa kanya kahit na siya pagkatapos ay nag-iisip sa pagtawag sa kanyang ina. Nang maglaon sa paaralan ibinunyag ni Asamura kay Maru ang katotohanan na sa huli ay humingi ng tawad sa mga masasamang bagay na sinabi niya tungkol sa kanyang kapatid na babae at samantala ang mga kaklase ni Ayase ay sabay na kumakain ng tanghalian nang biglang sinabi ni Shinjo sa lahat na tumambay sa huling bahagi ng buwang ito sa bowling ganun pa man hindi pwede si Ayase dahil busy siya sa pag-aaral. Kaya inirerekomenda ni Shinjo ang paggawa ng sesyon ng pag-aaral sa halip at iniaalok ni Miya ang kanyang bahay para dito kaya tinanggap ni Ayase. Pero maya-maya habang paalis na sila tinitingnan ni Asamura si Ayase mula sa malayo kahit na nakangiti lang ito. Ngunit nang maglaon napansin ni Yuri na siya ay tila down at tinutokso siya sa kanya na nawawala si Ayase dahil hindi ito ang kanyang shift ngunit sinabi niyang walang pagkakataon siya ay malungkot dahil hindi niya kasama ang kanyang nakababatang kapatid na babae kahit na sinubukan ni Yuri. Sinasabing siya lang ang kanyang kapatid na babae ngunit ito ay pinagtatalunan sa kanya. Bagamat kalaunan nakatagpo siya ng isang tao ang batang babae mula sa cram school na nakilala rin niya na nagpapakilala sa sarili bilang Kago Fujinami kahit na ayaw niyang magambala pa ang kanyang trabaho. Nang maglaon sa kanyang tahanan napansin ni Ayase na wala pa si Asamura sa bahay habang iniisip niya noong nasa pool sila at nagpasya na iwanan siya ng hapunan para sa kanyang nakatatandang kapatid habang iniisip niya kung paano niya gustong panatilihin ang kanyang distansya galing sa kanya. Ngunit ang mga alalahanin ay masira lamang ang mga ugnayan na ayaw siyang iwasan ng lubusan na mas mahirap ngayon kaysa noong sila ay mga estranghero pa rin habang iniisip na baka pagsisisihan niya ang mga nangyari. Ngayon ang araw ng mga pagpupulong ng magulang guro at sa silid aklatan naghihintay si Asamura ngunit nakasalubong niya si Maya ngunit sinimulan niyang pag-usapan kung paano siya muling nakikitungo kay Ayase ngunit muling itinanggi ito ni Asamura. Kaya dito tinanong ni Maya kung okay lang na i-set up si Ayase sa ibang tao na alam niyang may gusto sa kanya kahit na sinasabi ni Asamura na hindi niya kailangan ang kanyang pahintulot. Pagkatapos dumalo sina Akiko at Asamura sa kanilang pagpupulong kung saan pinupuri ng kanyang guro ang kanyang pagsusumikap bagaman itinuturing ito kay Akiko na pinalaki siya ng mahusay. Ngunit habang kinakabahan si Akiko biglang sinabi ni Asamura na talagang ipinagmamalaki niya ang kanyang ina na ikinagulat niya habang ngumingiti siya at nakita ni Ayase sa labas kung gaano kasaya si Akiko kay Asamura habang nakikita niya siya bilang kanyang ina ngayon. Pagkatapos ay dumalo siya sa pagpupulong ni Ayase na ang sabi ng guro ay nag-aalala para sa kanya noong una dahil sa ilang tsismis. Ngunit ngayon ay nakikita niya na iba si Ayase doon at kapag pinag-uusapan kung saang kolehiyo siya papasok gusto lang ni Ayase ng murang halaga na haantong sa mga oportunidad sa trabaho. Kaya't inirekomenda niya ang Tsukinomiya Women's College isang prestihiyosong kolehiyo ngunit sa palagay niya ay may pagkakataon si Ayase at mayroon din siyang isang open campus event. Nagpasya siyang dumalo bukas ngunit ngayon ay nandoon na rin si Yomiuri dahil ito ang kanyang kolehiyo ngunit natutugunan din niya ang etika ni Yomiuri Street si Iakudo ngunit kung sino ang tumitingin kay Ayase ay nakitang siya ay nahihirapan sa isang bagay at hiniling sa kanya na samahan siya sa kanyang opisina. Samantala sinaksak ni Asamura si Fujinami sa library ng kanyang cram school at pabalik kasama si Ayase nalaman niyang sinabi na ni Yomiuri kay Kudo ang tungkol sa kanya o sa halip ay tungkol sa kanilang dalawa kasama si Asamura habang direktang sinasabi niya na nahulog si Ayase sa kanya. Ngunit ang lipunan ay nagdidikta na mali ito bagaman kung hindi ito nagustuhan ni Ayase tinanong ni Kudo kung gusto niya si Asamura. Katulad ng sinabi ni Ayase na kapatid lang niya si Kudo point out na para lang yun 3 months kaya sinasabi ni Ayase na hindi talaga siya sigurado sa sarili niya.
Samantala si Fujinami na nagtataka kung nandoon si Asamura para sa isang bagay ay nabalitaan niyang pupunta siya sa tanghalian kaya nagpasya siyang sumama sa kanya. Pabalik kay Ayase itinuro ni Kudo na ang kanyang damdamin ay maaaring hindi romantiko at pinag-uusapan kung paano ang kanyang personalidad at paraan ng pananamit ay magkasalungat kay Ayase habang iniisip kapag sinabi ng kanyang ina na nagsusuot lang siya ng ganito upang patunayan ang isang punto. Pagkatapos na marinig ito sinasabi ngayon ni Kudo na si Ayase ang uri ng tao na ayaw na makita ng iba ang kanyang kahinaan at laging lumalaban mag-isa. Ngunit ang kanyang labis na pakikipag-away ay humahantong sa kanyang pangangailangan ng pagmamahal at pag-aproba kaya kapag ipinakita sa kanya ang pinakamaliit na kilos ng suporta agad siyang na-attach. Samantala nanananghalian ngayon si Asamura kasama si Fujinami bagamat ipinahayag niya na akala niya ay tatamaan siya ni Asamura ngunit mukhang hindi ganoon ngayon dahil sa pagiging paranoid sa pag-iisip na nakikita siya ng iba na madali dahil sa kanyang pag-aaral sa paaralan. Ngunit hindi nakikita ni Asamura kung ano ang mali doon na ikinagulat niya nang makitang siya ay napakawalang kinikilingan. Pabalik kay Ayase bet ni Kudo nakakaunti lang ang kakilala ng as na tunay na nakakaintindi sa kanya kaya naman bigla siyang nahulog sa isang taong biglang sumulpot sa tabi niya tulad ni Asamura at sinabihan siyang makipag-ugnayan sa iba dahil baka makahanap siya ng iba niyang iginuhit sa isang araw at maaaring makatulong sa paglutas ng mga ito sa mga issue. Ngunit na kung siya nga ay nakahanap ng isang tao at ang kanyang mga damdamin ay mananatiling hindi nagbabago kung gayon iyon ang kanyang tunay na damdamin at dapat na laging pahalagahan ang mga ito dahil si Ayase ay naiwang nagulat dito. Kalaunan sinabihan ni Fujinami si Asamura na kumain ulit ng tanghalian bukas. Nang maglaon sa pag-uwi sinabi ni Ayase kay Asamura na nakilala niya si Yomiuri sa open campus at ang kakaiba niyang guro ngunit parang gusto niyang subukan ang kolehiyo na iyon. Sa pagtatanong tungkol sa kanyang cram school sinabi ni Asamura na makikipagkita siya sa isang kaibigan mula doon para sa tanghalian bukas na sa tingin ni Ayase ay mahusay. Habang iniisip ni Asamura na mabuti silang dalawa na gumagawa ng mga bagong koneksyon na pareho silang may kanya-kanyang hiwalay na mga plano papalapit sa pagiging ganap na normal na 17 taong gulang na kapatid na lalaki at babae. Sa kanyang sesyon ng pag-aaral kasama ang kanyang mga kaklase iniisip ni Ayase kung paano kumpara sa ilang buwan na nakalipas alam na niya ngayon kung ano ang dapat niyang gawin kapag umaasa siya sa isang taong humihingi ng kanilang tulong at pagkatapos ay tingnan kung matutulungan niya sila pabalik at give and take na sa tingin niya ay mas naiintindihan niya ngayon. Ngayon ay naniniwala na ang isa ay dapat na ipaalam ang kanilang mga damdamin at na kung ang lahat ay natutong umunawa upang higit na maunawaan ang isa't isa ang lahat ay magiging mas masaya. Ngunit na siya mismo ay lumalaban dito dahil may isang tao na kailangan niyang ibahagi ang kanyang tapat na damdamin ngunit hindi pa rin magawa. Pagkatapos ng sesyon ng pag-aaral na ito inihatid ni Shinjo si Ayase pauwi ngunit nakita sila ni Asamura habang kumakain ng tanghalian kasama si Fujinami at biglang nagsimulang kumilos na nag-ambala na napansin niya. Sinabing ito ang dahilan kung bakit siya nag-aalala tungkol sa kanya nang mapansin niya na tila siya ay tumatakbo mula sa isang bagay kahapon isang hitsura na pamilyar sa kanya na nagtatanong lang dahil sa isang babae. Habang ipinapaliwanag niya nahulog siya sa isang taong hindi niya dapat minahal na magdudulot ng mga problema para sa lahat ngunit sa kabila ng alam niyang kailangan niyang kalimutan ang tungkol dito sa tingin niya ay hindi niya magagawa. Ngunit bigla siyang hiniling ni Fujinami na lumabas kasama niya sa bayan ngayong gabi at nakita namin na si Shinjo ay umaamin kay Ayase ngunit humingi siya ng tawad at tinatanggihan siya. Habang iniisip niya si Kudo sa kalaunan pinag-uusapan ang kanyang tunay na nararamdaman habang nakikitang nag-text si Asamura na uuwi siya ng gabi habang kasama niya si Fujinami na nagsasabi kay Asamura na nararamdaman niyang lahat ay nabubuhay sa isang pagkakamali na minsan ay ginawa rin niya. Sinasabi sa kanya ito dahil ipinaalala sa kanya ni Asamura ang kanyang dating pagkatao na ikinagalit niya. Hulaan na ang dahilan kung bakit siya napakawalang kinikilingan ay dahil sa kanyang paglaki na walang babaeng umaasa na pareho para sa kanya ngunit nawalan siya ng tiwala sa sangkatauhan. Inaalala na nawalan siya ng parehong mga magulang noong bata pa siya ngunit nalaman niyang pareho ang kanilang pamilya na tutol sa kanilang kasal kaya kinukutya sila ng lahat sa libing. Ngunit ang naramdaman niya ay hindi lungkot o puot bagkus parang sumuko na. Sa pag-alam na sinasabi ni Asamura na walang tiwala sa mga babae sa palagay niya ay talagang kasinungalingan iyon. Naaalala kung paano rin siya sigurado sa kanyang naramdaman hanggang sa ginawa ito ng isang tiyahin na may pusong umampon sa kanya at sinabi sa kanya na subukang makipagkasundo sa kanyang puso at huwag baliwalain ang kanyang nararamdaman dahil alam niyang hindi pa siya sumusuko.
Kaya't ang kanyang pananampalataya sa mga tao ay ipinagkanulo dahil malamang na ito ay napakasakit para sa kanya na nagpaiyak sa kanya magdamag at napagtanto kung ano talaga ang kanyang nararamdaman. Ang pagsasabi kay Asamura na huwag ay bottle ang kanyang nararamdaman na para bang gagawin niya ito ay magtatakot sa kanya magpakailanman. Ngunit dahil inaangkin ni Asamura na hindi niya gustong maging makasarili, sinabi niyang maaari siyang maging makasarili bilang mga damdamin na nag-iiwan sa kanya na nagmumuni-muni. Kinabukasan nag-aalmusal siya kasama si Ayase habang binabanggit niya na nakita niya ito kasama ang isang kaklase kahapon. Ngunit ibinalik ni Ayase kung nasaan siya kagabi at nalaman niyang may kasama siyang babae na maaaring magpasya na gumawa ng isang bagay habang inihayag niya kay Ayase na mayroon siyang napakalakas na damdamin para sa kanya tulad ng talagang gusto niya ito. Ngunit nang marinig ito sinubukan ni Ayase na sabihin na maaaring nalilito niya ang kanyang damdamin para sa mga romantikong damdamin dahil sa madalas na pakikipag-ugnayan sa isang babae at na baka mas malakas pa sa normal ang nararamdaman niya para sa kanya bilang kanyang kapatid. Ngunit nakita ni Asamura na mukhang nabigla siya nang bigla siyang pumunta sa kanyang silid at hindi niya ito bubuksan habang umiiyak. Pero bigla niya itong binuksan at sinabing okay lang siya habang hinihila niya siya at niyakap siya. Pagkatapos ay salamat sa kanya para sa pagsasabi sa kanya nito, ngunit habang hawak ang kanyang kamay ay nagsasabing makakatulong din siyang dalhin ang bigat na iyon. Kung mayroon man itong nararamdaman para sa kanya bilang kanyang kapatid o higit pa okay at masaya siya sa alinman. Hindi niya alam kung ang nararamdaman niya para dito ay dahil sa kapatid niya ito o iba pa. Pero na kung pareho nilang kayang aliwin ang isa't isa, gusto rin niya at gagawin siyang tunay na masaya. Nagpa siya na makipagkompromiso dahil pareho nilang gustong maging masaya ang kanilang mga magulang. Sinabi ni Ayase na maaari siyang magselos kung may kasama siyang ibang mga babae at sinabi rin ni Asamura hindi siya nasasabik sa kanyang sesyon ng pag-aaral. Ngunit sa pagsasabi na ang ganitong uri ng selos ay maaaring sa pagitan ng magkapatid, nagpupumilit siyang sabihin na manatili na lamang bilang magkakapatid sa harap ng lahat kahit na hindi talaga sila iyon at dalhin ang bigat ng nararamdaman ng magkasama. Kapag nagsimula na siyang umiyak, hindi na niya maituloy. Ngunit hinawakan ni Asamura ang kanyang mga kamay, sinasabi sa kanya na aasa siya sa kanya at kaya niya rin siya sinasabing protektahan kung ano ang mayroon sila at alamin ito ng magkasama. Habang umiiyak si Ayase ay nagpapasalamat sa kanya. Tulad ng kinabukasan, ikinwento ni Ayase na kahapon sila ay mga estranghero lamang at ito ang kwento kung paano sila naging isang tunay na pamilya at tulad ngayon ay sabay silang naglalakad papuntang school.